Ngayong darating na eleksyon, dapat tama ang gagawin nating proseso ng pagboto, kabilang na rito ang pag-iwas sa tinatawag na vote buying. Narito ang special report. Ilang araw bago ang eleksyon, laganap na raw ang vote buying ayon sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Ang vote buying ay kahit anong biyaya na ibinibigay sa isang botante para iboto o hindi iboto ang isang kandidato. Yung vote buying, ikaw yung demand side, no? Ikaw yung gusto ng boto. Ikaw yung gustong bumili ng isang boto. Sa vote selling naman, ikaw naman yung may supply. No? Ikaw yung may supply ng boto, ibinibenta mo ang boto mo. Ang pinakakaraniwang anyo ng vote buying marahil ay ang pamumudmud ng pera. Anyo rin ang vote buying ang pamimigay ng produkto gaya ng mga gift checks sa supermarket, groceries, gadgets, pagkain o kahit ano pang merong may halaga sa tatanggap. Gayon din ang mga serbisyo tulad ng scholarships o trabaho na ipinapangako, inaalok o ibinibigay ng mga kandidato sa mga botante. Pero sa modernong panahon ngayon, high-tech na rin ang pagsasagawa ng vote buying. Isa sa mga bagong anyo nito ay ang pagpasa ng mga cellphone load sa mga botante. Kaya naman minsan kasama na sa paglilista mga cellphone number ng mga botante para mabigyan sila ng cellphone load. Pero ano nga ba maaaring maging kaparusahan para sa mga mahuhuling kandidato at botante na sangkot sa vote buying? Hindi lang monetary penalties, pati kulong at may disqualification from public office. Dapat natin isipin din ng ating pagboto ay isang sagrado. Hindi dapat ito kailangan ipagpalit sa anumang halaga at dapat hindi ito rin gawing biro-biro at hindi rin ito dapat gawing parang laro-laro lamang. Mga kapuso, sa darating na eleksyon, laging tandaan, dapat tama.